Oo, so ito na. Pampilo Ilava, ayan, Miguel of shoutout ang kay Charlene and kay Ma'am Lily Tunini. Ayan, so ito, unahin natin na mga kababayan. Itong kay Gloria Arroyo. Nako po, hala. Oo, mga kababayan, meron pong mga DDS dito. Mag-iiyakan na naman. Kung naalala ninyo mga kababayan, nung nakaraang mga live natin, pinakita ko po sa inyo na nagkita si Gloria at si Sara sa may Congress. Kung naalala niyo, 'di ba, umattend sa Congress si Sara kasi question nga siya patungkol sa kanyang OBP budget. Oo, yung 900 million, kulang-kulang 1 billion. So ngayon mga kababayan, syempre ay pupunta doon kasi si Gloria is a congresswoman, so aatin si Gloria doon. Magjo-duty si Gloria, magre-report yan sa Congress. So ngayon, mga kababayan, mga makukulit na to, mga kababayan ay nakipagbiso-beso nga itong si Sara. Ngumiti naman si Gloria, ganun. Tapos nagtalikod, sabay ganun, no? Gumanon yung mukha. Iyon na ba ang sinyales? Ito ha, mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Saglit! Nag-aaway ng mga DDS. Ayan na, GMA at Gloria. Isnaban. Nako po. Nako po, Diyos mio Marimar. Ito ang follow-up. Ayan na, mga kababayan. Ito diba? Kita ninyo? Diba? Nakasimangot agad. So yan na ba? Yan na ba ang dahilan? Nung kaharap ka nakangiti, pagtalikod na wala ang ngiti. Diba? So, yan na ba ang palatandaan mga kababayan na nawala na ng gana si Gloria? Sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, si Gloria Arroyo po ay isa pong advisor ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko lang sure kung hanggang ngayon ay advisor pa rin siya kasi pag nagkita nga ito sila ay nagmamano nga itong si Sara. Ngunit sa ilang mga kita nila, mga kababayan na napapansin ko, ay parang hindi na po nagmamano si Sara at humarap na lang at naghawakan na lang sila ng kamay tapos habang nakangiti si Gloria gano'n, tapos nagtalikod, nawala bigla ang ngiti. Alam niyo yung ngiti na 5 seconds, tapos nagkatapos ng ngiti gano'n na. Di ba? Good luck. So, yun po yun, mga kababayan. So, yun na ba ang palatandaan na talagang ayaw na talaga ni Gloria kay Sara? Nako, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, dito sa mundo ng politika, ako, I was born and raised surrounded by politician. Kahit nga magkakapatid, nag-aaway. Pagdating sa politiko, pagdating sa posisyon, kapag may pakinabang ka sa kanila, ay talaga mang hari at prinsesa ang turing nila sa'yo. Luluhod yan. Halos pupunasan ng iyong mga paa. Halos nga hahalikan pa ang iyong mga kamay. At halos nga hindi ka palalakarin at kailangan buhatin ka ng kanilang mga bodyguard kasi may pakinabang ka. Ngunit mga kababayan, naramdaman yata ni Gloria Arroyo na parang tagilid si Sara sa 2028 ay kailangan niyang, syempre, kailangan niyang mamili siguro ng manok na i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung naalala niyo, pumunta po si Sara sa Pampanga nung last time, ay pumunta nga siya doon at actually meron din yata mga donation na iniabot. Ay, correct me if I'm wrong, parang hindi yata sila nagkita doon. Di ba? So ngayon mga kababayan, ito na po. Ito ba ay palatandaan bukod sa pagkasimangot ni Gloria kay Sara? Ito ba ay palatandaan na talagang si Gloria ay iniwan na si Sara? Alam nyo, ito si Gloria sa totoo lang matalino po yan. Napakatalinong yan ang presidenting napakamatalino. Si Gloria Arroyo. Small but terrible yan. Pero mga kababayan, aanhin mo yung katalinuhan mo kung ang hinaharap ay hindi mo nakikita. So ngayon mga kababayan, So ngayon mga kababayan, ay eto na nga. Pakinggan ninyo ha. Ito po ay mula sa bilyonaryo. Pakinggan ninyo ang balita. Nako po, Billionaire News Channel.
Magkasama po ngayon ang dating Presidenteng Gloria Arroyo at ngayon Presidenteng Bongbong Marcos sa pamimigay ng mga iba't ibang livelihood program para sa mga kababayan nating Aita sa may Pampanga. Nako po, bakit hindi pinili ni Gloria na si Sara ang sabihin niyang mamigay doon at bakit si PBBM? Nako po, eto na nga ba ang kadahilanan na pag-distance, kumambyo na. Kumambyo na si Mahal. Si Mahal, si Gloria pala. Kumambyo na. At meron nang nagsabi mga kababayan na wag daw basta-bastang maniwala or tawag dito magtiwala kay Gloria kasi nga daw medyo may pagka-triders daw ito. Oo, mga kababayan. So pakinggan nyo ang Billionaire News Channel sa pamamagitan ni Corina Sanchez. Matapos mamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu, livelihood assistance naman ang dala ni PBBM sa Pampanga. Nako! Kasama niya ang kilalang Duterte ally na si Pampanga 2nd District Representative Gloria Arroyo. Nako! Ito ang agenda report ni Ivy Reyes. Magkasama sina PBBM at former President and now Pampanga Representative Gloria Arroyo ngayong araw sa distribution ng livelihood assistance sa Porac, Pampanga. Nako! Itinang-over ng administrasyon ang 60 kalabaw at 30 gareta sa Aita community sa Katutubo Village dito. O, diba? Kita ninyo mga kababayan. Ako sa totoo lang, gusto ko mag-react dito. Si PBBM nagbigay ng 60 kalabaw at iba't iba pang mga livelihood assistant para sa mga kababayan nating Aita. Ngayon mga kababayan, yung Davao nagkatay ng 100 baka. Bakit hindi naisipan ni Sara na magbigay na lang ng mga baka dito sa mga Aita? Bakit mas pinili niyang katayin yung 100 baka kaysa sa ibigay at mapakinabangan ng mga Aita? Naku po, kaya din po isa siguro yan sa kadahilanan na nanghihinayang yata si Gloria. At ang sinabi siguro ni Gloria, yung pinapalit yun mong baka at pinakain mo sa mga taga-Davao, hindi ka kayang panalunin ng taga-Davao pag tumakbo kang eleksyon dyan sa 2028. Bakit? Ilan lang ang butante dyan sa Davao City. Davao City lang pinapakain mo ng 100 baka. Kung dinunit mo yan sa mga lugar na kung saan tagilid ka, mananalo ka, may possibility pang kakarga ka. Siyempre, alam ko naman na advisor nga ni Sara itong si Gloria. Ang problema lang, 'di ba mga kababayan? 'Di ba? Ganun naman talaga pag politician, mga kababayan. 'Di ba? Kent, ikaw na din ang may sabing dapat walang kulay-kulay. Uniteam lang para walang gulo. Sabi ni Lucrecia Candido. Wala na pong uniteam, Ma'am Lucrecia. Itigil mo na po yan. Panaginip lang yan. Itulog mo yan, ma'am, kung napuyat ka po. Wala lang uniteam, Diyos ko. Huwag mo nang hayaan yung uniteam. Unitibs, meron pa. Yung pagkakasamang magnakaw, unitibs meron. Pero uniteam, wala. Huwag ka nang umasa dyan sa uniteam. Ang sabi ko, pagdating sa sakuna, walang kulay-kulay. Pero pagdating sa politician, hindi po pwedeng ipagsama mo yung magnanakaw at hindi magnanakaw. Try mong ilagay yung battery na lahat nakabaliktad. Hindi po aandar ang ilaw. Mahirap po mga kababayan, ang babae sa babae, hindi po mabubuntis yan. Kailangan lalaki sa babae talaga magsama. So ngayon mga kababayan, eto na nga. Continue natin. Bilang pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month, iginawad ang tulong na ito para masustain ng mga Aita ang kabuhayan nilang traditional farming. Sinasabi ko nga, huwag na kayong mag-thank you. Dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito. Kaya binabalik lang namin sa inyo ito. Diba? Malugod na binati ni Representative Arroyo ang Pangulo at sinabing mainit ang pagtanggap ng Aita community sa kanya. Mr. President, nakita nyo yung pagbati sa inyo ng ating mga kapatid na katutubo. Hindi na siguro kailangan magsabi pang welcome to you. Kita ninyo? Kita nyo ang sabi ni Gloria kay BBM. Kita mo naman, BBM, yung mainit na pagtanggap sa iyo ng mga kapatid nating katutubo. Hindi na siguro kailangan magsabing welcome to you. Naku po, mga kababayan. Eto na nga, nako. Ano ba ibig sabihin nun, mga kababayan? Kung kanina sabi ni Ping Lacson na merong
pusa na miyaw, merong asong tahol na tahol. Ito ibig sabihin ni Gloria. Hindi mo kailangang magpakilala, PBBM. Kilala ka na. Hindi na kita kailangang i-endorso pa. Nako po, hindi kaya matutuloy ang second termino ni PBBM. Katulad kay Gloria noon. Di ba nag-second term si Gloria? Nung na-impeach si Erap, siya yung naging president. Tapos nag-election ulit, president na naman siya. Nakita niyo yun? Nako, alaka. Parang ang plano yata nilang plan A, plan B ng mga Duterte na ipatalsik si PBBM. Parang yung plano ni Gloria ang nasusunod. Nako, mangyayari yata yon, di ba? Mangyayari yata yon. At mga kababayan, parang pakiramdam ko, parang hindi niya yata si Gloria ang advisor ni Sara ngayon, kundi si Chavit na. Nagtatanong, ano lang, hula lang. Malugod na binati ni Representative Arroyo ang Pangulo at sinabing mainit ang pagtanggap ng AITA community sa kanya. Mr. President, nakita nyo yung pagbati sa inyo ng ating mga kapatid na katutubo. Hindi na siguro kailangan magsabi pang welcome to you. Matatanda ang isa si GMA sa sumuporta sa speakership ni former House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Bago yan, nahalal bilang Senior Deputy Speaker si Arroyo o ang second highest seat sa Kamara noong 19th Congress. Pero wala pang isang taon, na-demote ang dating Pangulo nang gawin na lang siyang Deputy Speaker. Ang dahilan ayon sa politico.com.ph, may niluluto o manungku si Arroyo laban kay Romualdez. By late 2023, tuluyan ang inalis sa posisyon si Arroyo matapos siyang tagihan ng isang resolution na nananawagan ng isang United House of Representatives sa harap ng mga kritisismo sa Kamara. Para sa agenda, Ivy Reyes. Diyos ko mga kababayan, oo. Nararamdaman ko yung nag-iiba na yun talaga yung ihip ng hangin. Okay na ba ang liig ni Gloria? Hindi ko lang alam ma'am kasi may bukol dito eh. Parang pareho kay ano yan eh, kay Ate Guy. Nararamdaman ko mga kababayan yung unti-unting nagkakalasan. Yeah? Nararamdaman ko yung unti-unting pag-aalisan nitong mga manok noon ni Digong. Kasi, syempre mga kababayan, ulitin ko sa inyo. Paalala ko ulit. Ano pa bang aasahan nyo kay Digong? Si Digong, malapit ng mamatayan. Kahit iuwi nyo si Digong ngayon at may i-endorse yan, wala nang maniniwala dyan. Bakit? Si Digong, kahit iuwi nyo yan, hindi ikakayaman ng bawat Pilipino yan. Hindi mababayaran yung bill mo sa kuryente, hindi mababayaran yung bill mo sa tubig. Kung iuwi ninyo si Digong, mananatili pa rin kayong pango. Mananatili pa rin si Digong bilyonaryo. Pero tayo, mahirap pa rin. Kaya kung ikaw, politician, papipiliin kita, doon ka sa most hated vice president or doon ka sa kinakagalitang presidente noon? Kung ako politician, bakit ako didikit kay Sara? Kasi siyempre, ganito, example ko sa inyo. Halimbawa, ako si Ken. Tatakbo akong mayor. Diba? Takbo akong mayor. Si Sara mag-endorse sa akin. Anong sasabihin ko? Vice President Sara Duterte, noong siya ang Vice Presidente, ano nga ba yung nagawa niya? Gumawa siya ng libro. Ang libro nakakatulong kapag gumawa tayo ng tilapa pang balot. Diba? Ano daw? Ang nag-endorse sa akin si Sara Duterte. Ako'y tumatakbong mayor. Nung siya ang Vice Presidente, gumawa siya ng proyektong libro, pambalot sa tinapa. Noong siya ang Vice Presidente, natulungan niya ang mga nabahaan kasi nanood siya ng concert sa Amerika, sa Germany. Lagi siyang umaalis sa ibang bansa, papuntang Dahig, bumisita sa tatay niya. Di ba ang pangit i-endorse? Sige nga, kay BBM ka. Si PBBM lang po ang bukod tanging presidente na pinasara ang pugo. Pinakulong ang tulay ng pugo. Pinakulong si Kibuloy. Pinakulong si Tibis. Pinatakbo si Roque. Pinakulong si Digong. Di ba? Ang daming papalakpak nun. Yay! Gaganon.
kay Sara. Kung ikaw politician, didikit ka, anong ipagmayabang mo sa constituent mo at sa mga butante mo kung si Sara ang mag-endorse sa'yo? Si Sara magaling kumanta. Kami ang apoy na hindi mapatay-patay, hakbang ng maisog, sabay-sabay. Ito lang, napakasimple lang mga kababayan. Napakasimple. Kung tatakbo kang mayor, i-endorse ka ni Sara, paano ka iboto ng tao? Siyempre, kung ikaw butante, ano ang nakita nila sa'yo para iboto ka? Mahirap Mahirap mga kababayan. Mahirap talaga. Manalo ang isang politiko. Tatakbo kang presidente, tatakbo kang mayor, congressman, gobernador, vice president, city councilor, chairman ng barangay, kung wala ka pang napatunayan. Press 1 mga kababayan, kung may nakita kayong nagawa si Sara, presto kung wala. Lakas ng ulan na, parang sinang-ayunan tayo. Press 1 kung may nagawa si Sara, presto kung wala. Napakaraming dos. Napakaraming dos. O ibig sabihin, walang nagawa. O ngayon, tanungin ko kayo, kung ngayon eleksyon, anong dahilan ba't iboto mo siya? Diba? Kung ngayon ang eleksyon, anong dahilan para iboto mo siya? Kung ikaw politiko, anong dahilan para dumikit ka sa kanya? Wala, diba? Wala. Nga. Mahirap magpanalo ng politiko na puro salita lang. Ang gusto ng tao kasi may nagawa, may naipatayo, merong resibo. Kung wala kang resibo, wala kang nagawa, wala kang naipatayo, kung ako sa'yo, mag-sari-sari store ka na lang. Naku, di ba? Ano bang nagawa ni Sara? Meron naman. Yung kapag nagbagyo, manood ng concert. Ikaw, mga kababayan, kayo, tanungin ko kayo. Buboto ka ng presidente. Anong aasahan mo? Mga kababayan, noong unang panahon, kapag nakita mo na anak to ng mayor, iboto natin to. Kapatid to ng mayor, iboto natin to. Anak to ng presidente, iboto natin to. Diba? Tapos na tayo dyan. Ngayon, ang kailangan natin, yung may napatunayan. Pagdating sa baha, may solusyon. Pagdating sa lindol, may solusyon. Pagdating sa sunog, may solusyon. Hindi yung pagdating sa baha, wala, nanood ng concert. Pagdating sa lindol, ayun, nagpicture lang, walang bit-bit na ayuda. Pagdating sa sunog, ayun, nando nagpa-picture pa sa nalindulan, tsaka pupunta sa nasunugan. Nga. Diba? Kung ikaw politician, didikit ka pa? Para, alam nyo, sa politiko, parang nagsusugal yan. Mahirap tumaya ng manok, na alam mo yung manok, maliit yung pangtari. Siyempre, ang tayaan mo na pangtari, yung mahaba. Mahirap kasi tumaya sa manok, nung nakita mo, yung pangtari, ganun lang, yung kalaban ganyan, malamang ito yung iboto mo, ito yung tayaan mo, dito ka, paano mo patamaan yon? Malayo pa lang, natamaan na siya sa kalaban kasi mas mahaba yung pantari ng kalaban. Mahirap kasi, mga kababayan, bumili ng bigas na maraming bukbok. Alam mo yung bukbok? Yung parang kuto. Kuto sa bigas. Pag isaing mo yan, lulutang yung mga bukbok. Pag nakain mo yan, utot ka ng utot. Diyos ko po. Ganun yun, mga kababayan. Kaya napansin ninyo ngayon, yung mga dating politisyan na nakadikit kay Duterte, parang unti-unting umaatras. Nakita nyo yun, ang dami sa totoo lang.
Yung mga kongresista noon, galit na kay Sara ngayon. Yung mga senador noon, nagbaklasa na, di ba? Nag-alisa na, umalis na sa minority. Kita ninyo? Wala na. Siya daw ang apoy